Diana, ang gamot ng papa mo ay ubos na. Wika ng ina ni Diana. Ganun po ba? Sige po, ako na ang bahala. Tura ng dalaga sa kanyang ina. Si Diana ay ang panganay sa kanilang apat na magkakapatid. Bilang panganay ay kargo ng dalaga ang kanyang pamilya at siya ang nagpo-provide sa pangangailangan nila sa kanilang tahanan dahil may sakit sa puso ang kanyang ama. Hindi na din pinagtrabaho ni Diana ang kanyang ina dahil na din sa may katandaan na ito. Ate, bayaran na po namin ang toga picture sa school. Turan naman ng bunsong kapatid ng dalaga. Ha? Akala ko ba si Dave na ang bahalang magbayad doon? Takang tanong ni Diana, sabay baleng sa kanyang ikalawang kapatid. Ano kasi ate, naubusan ako ng pera. Alam mo naman 'di ba magastos na ngayon? Ang layo ng trabaho ko. Itong si Dina kasi, huli na nagsabi, kaya ayun, wala na akong naibigay sa kanya. Sa makalawa pa ulit ang sahod ko. Wika ni Dave at napakamot na lamang sa kanyang batok si Diana. Sige na, ako na din ang bahala. Buntong hiningang wika ng dalaga at naupo na lamang. Ate, ito 500 lang yan. Sensya na, yan lang ang meron ako. Alam mo naman po, madami din akong gastusin sa koleyo. Hayaan mo po kapag nakagraduate ako, tutulong ako sa'yo. Di gaya ng isa dyan, puro pasarap lang. Singit naman ni Dahlia, ang ikatlo sa kanilang magkakapatid. At nagpasaring pa ito na tila ba nagpaparinig. Dapat pinabillboard mo, tapos nilagay mo pangalan ko. Akala mo naman di ko maiintindihan na ako ang pinariringgan mo. Masungit na tura ni Dave at masamang tumingin sa kapatid. Bakit? Totoo naman 'di ba? May trabaho ka na't lahat-lahat pero di mo magawan tulungan si ate sa mga gastusin dito sa bahay. Nagkakandakuba na si ate Diana para lang ma-provide ang lahat ng pangangailangan natin. Pero ikaw ano? Puro kawalwal? Inom dito, inom doon. Diyan ka magaling. Diretsyang wika ni Dahlia at doon ay sinampal ito ng kanyang kuya. Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan. Galit na tura ng binata. Bakit tinablan ka? Totoo naman kasi 'di ba? Sagot pa ni Dahlia at muli sana itong sasaktan ni Dave nang awatin sila ni Diana. Hindi ba kayo nahihiya? Sa harapan pa talaga nila mama at papa kayo nagtatalo? Diyos ko naman! Kumain na lang tayo at masamang pinaghihintay ang grasya. Tura ni Diana sa mga ito at doon ay natahimik ang mga ito. Nagsikain na ang mga ito at ni isa sa kanila ay walang nagsalita hanggang sa natapos na ang mga ito sa kanilang pagkain. Alis na po ako. Paalam ni Dina sa mga ito, sabay halik sa pisngi ng kanyang mga magulang at mga nakakatandang kapatid. Ingat ka bunso, nakangiting wika ni Dave sa kanyang kapatid at niyakap ito. Sabay na tayo bunso, dadaanan ko din naman ang school mo. Singit naman ni Dahlia. Di kayo na, mag-ingat na lang kayo. Tila ba nagsusungit na tura ni Dave at ngumiti naman sa kanya ang pinakabata sa kanila. Ay nako si kuya, nagtatampo na naman. Ganyan lang yang si ate Dahlia, pero love ka niyan, di ba po? Malambing na tura ni Dina, sabay tingin sa kanyang ate at nagkibit balikat na lamang ito. Sige na, pumasok na kayo sa eskwela at baka kayo ay malate. Turan sa kanila ng ina nilang si Maribit at doon ay nagpaalam na ang mga ito. Nang makaalis ang mga ito ay sumunod na umalis si Dave. Tanging naiwan si Diana na nakaharap sa kanyang lumang laptop na nabili niya lamang sa dating katrabaho. Anak, maglalabada na lang ulit ako para naman may katuwang ka sa pagpo-provide sa mga gastusin dito sa bahay. Biglang tura ni Maribik sa kanyang panganay na anak. Nahinto naman sa pagtipa sa kanyang laptop si Diana, saka humarap sa kanyang ina. Hindi naman po kailangan mama, saka kapag bumalik ka sa paglalabada, sino ang mag-aasikaso kay Papa? Kaya ko naman po, saka tumutulong naman po si Dahlia at Dave.
Kapag hindi mo na kaya anak, magsabi ka lang ha. Handa akong gawin ang lahat makatulong lamang sa iyo. Dahil kita ko ang pagpupursige mo para sa atin. Hay nako si mama, di na po kailangan. Sa kabilang panganay, ako po ang tanging masasandalan niyo ni papa. Nag-aaral pa naman sila Dahlia at Dina. Samantalang ito si Dave, bagong pasok pa lang sa trabaho. Nakakahiya. Dapat kami ang nagtatrabaho para sa inyo at bumubuhay. Pero nabaliktad dahil sa letseng sakit nito. Biglang singit ng ama ni Diana. Malalim na napabuntong hininga ang dalaga, saka nagturan. Huwag na po kayong mag-alala, saka lahat ng ginagawa ko para sa pamilya natin ay hindi pa din sapat kumpara sa mga sakripisyo niyo noon sa akin. Sinseridad na turan ni Diana. Anak, wala ka bang pasok ngayon? Baka malit ka niyan. Litan niya ni Maribik. Wala po akong pasok ngayon mama. Inaayos ko lang itong mga kailangan para sa reporting namin kay sir. Kailangan maging presentable ito, lalo na at nagtatanggalan ngayon sa kumpanya. Ganun ba? O siya, ipagpatuloy mo na yan. Maglilinis lang ako ng bahay. Matapos ng pag-uusap na iyon ng kanyang mga magulang, ay bumalik sa kanyang ginagawa ang dalaga. Ilang sandali, habang nagtitipa ay bigla na lamang tumunog ang cellphone ni Diana at kaagad niya yun sinagot. Ses, napatawag ka. Bungad ng dalaga sa tumawag. Beshi, may good news ako sa'yo. Talaga? Ano yun? Diba 2 years na ako dito sa Saudi? O tapos, ano naman ang good news mo na yan? Ito naman ang sungit-sungit. Yung kaibigan ko kasi dito na Pilipino din. Naghahanap yung kapatid ng amo niya ng kasambahay. Baka gusto mo. Sure ka ba dyan? Di naman ako marunong magsalita ng Arabic. Tsaka, may work ako dito sa Pinas. Baka mamaya salbahe pa ang maging amo ko dyan. Nakakatakot. Hindi naman. Paano mo naman nasabi? Kasi, yung asawa nung magiging amo mo, kung tutuloy ka Pilipina. Naisip ko, baka gusto mo na mangibang bansa. Diba nabanggit mo sa akin na mababa ang sahod mo dyan sa trabaho mo ngayon? Wala ka naman ng aasikasuhin na passport. Kasi meron ka na nun, diba? Bale visa na lang ang aasikasuhin. Ano, gusto mo ba? Hindi ko sure pero pag-iisipan ko. Chat kita kapag nakapag-desisyon na ako. Sige beshi, babush. Nang mamatay ang tawag, ay natulala panandalian si Diana at tila ba napaisip sa alok ng kaibigan. O anak, sino yung kausap mo? Parang ang seryoso niyo naman. Biglang wika ni Maribik at doon ay napabalik naman sa kanyang ulirat ang dalaga. Si Ses po nag-aalok ng trabaho, kaso sa ibang bansa. Ganun ba? May trabaho ka naman. Tsaka bakit pa kailangan na magtungo sa malayo kung kumikita ka naman dito sa Pinas kahit mababa ang mahalaga, kasama ka namin. Napaisip nga po ako bigla, sa ibang bansa po kasi yung sahod ko dito sa Pinas doble doon. Bakit kaya di na lang ako magpunta sa ibang bansa para doon ako magtrabaho? Para naman hindi na tayo mamomroblema sa mga gastusin dito sa bahay. Pero anak, kailangan ba talaga na lumayo ka sa amin? Kung yun ang mas makakabuti para sa atin, bakit hindi po, di ba? Pero di ba ayaw ni Mike na malayo kayo sa isa't isa? Ako na po ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Tsaka di pa naman po sa ngayon, pag-iisipan ko po muna. Basta kami ng papa mo kung saan ka masaya. Kung ano ang iyong gusto, suportado ka namin. Ang sweet naman ng mother ko. O siya mama, dito muna ako sa kwarto ko. Tapusin ko lang tong ginagawa ko at mamaya papasok pa ako. May racket kasi ako ngayon, sayang ang araw. Ang sipag talaga ng panganay ko. Anak, wala namang masama sa ginagawa mo. Pero bigyan mo din ng kapahingahan ng katawan mo ha. Masama na abusuhin ang katawan. Mahirap na, baka magkasakit ka. Opo, lagi ko naman pong inaalagaan ang sarili ko. Always nga po kung umiinom ng vitamins ko.
at energy drink para naman may sigla ang katawan ko. Pero salamat po sa pagpapaalala. Matapos ang pag-uusap na iyon ng mag-ina, ay dumiretso na sa kanyang silid si Diana at inayos na ang kanyang mga gawain. Makalipas ang ilang minuto, ay natapos din ng dalaga ang kanyang ipipresenta at natulog muna ito. Nang sumapit ang alas 5 ng hapon, ay nag-alarm ang cellphone ng dalaga, kung kaya't kaagad itong tumayo at nag-asikaso. Dali-dali itong bumaba at doon ay nasalubong niya ang kanyang bunsong kapatid na si Dina. "O ate, saan ka pupunta?" "Papasok ako dun sa nirakitan ko. Sayang naman kasi, kanina pa ba kayo nakauwi?" "Opo ate, kumain ka kaya muna ng gabihan. Panigurado ay hahanapin ka nun ni mama mamaya kapag umalis ka kaagad." "Doon na lang ako kakain. Karinderya naman yung papasukan ko. Libre pagkain. Isa pa kailangan ko na talagang umalis kasi malilate na ako. Pakisabi na lang kay mama na rumakit ako." "Sige po ate, basta mag-iingat ka po. Bye-bye." Matapos magpaalam sa kapatid, ay kaagad na sumakay ng tricycle si Diana patungo sa karinderya na kanyang papasukan. Ilang sandali lamang ang biyahe ng dalaga dahil hindi naman kalayuan sa kanilang bahay ang karinderya na kanyang papasukan. "Oh Diana, nariyan ka na pala. Sakto at kakaalis lang ni Ana. Kumain ka na ba?" "Kumain ka na muna." Bungad ni Aling Bebang sa dalaga. "Sige po." "Mamaya maghugas ka na lang muna ng pinggan. Tapos kapag may customer, tulungan mo na lang ako sa pag-serve." "Okay po Aling Bebang. Alam ko na po ang gagawin ko." "Mabuti naman. O siya, kumain ka na riyan. Mahirap magtrabaho ng walang laman ang tiyan." "Sige po." Nang matapos na mag-usap ang dalawa, ay kaagad na kumain si Diana at kaagad nitong ginawa ang mga bilin sa kanya ng ginang. "Kanin nga po." Sigaw ng isang customer. "Heto po, may kailangan ka pa po ba sir?" "Wala Miss Ganda, tatawagin na lang kita kapag may kailangan pa ako." "Sige po sir, enjoy your foods." Nang maibigay ang nais ng customer, ay umalis na si Diana at inasikaso ang iba pang kumakain. Mabilis talaga ang trabaho kapag nandito ka Diana. Saka dumadami ang customer. Palangiti ka kasi at masayahin. Puna ni Aling Bebang kay Diana. Kailangan po talaga ganun para naman ganahan ng mga kumakain. Habang nag-uusap ang mag-amo, ay bigla na lamang tumunog ang cellphone ng dalaga. "Sige na, sagutin mo na yan. Ako na ang bahala dito. Baka mahalaga yan." "Sige po, balik din po ako agad." "Okay." Kaagad na lumabas si Diana at sinagot ang tawag sa kanyang cellphone. "Anak, ang tatay mo, inatake sa puso. Please anak, puntahan mo kami dito. Di ko alam ang gagawin ko." Bungad na wika ng ina ni Diana na si Marivic, at sa mga oras na yon ay umiiyak ito. "Sige po, pakitext po sa akin ng address para makapunta agad ako." "Sige anak, bilisan mo lang ha, nininervyos ako." "Kumalma ka lang po ma, darating agad ako." Nang mamatay ang tawag, ay agad na nagtungo ang dalaga sa kanyang amo at nangangatog pa ito dahil sa kabang nararamdaman. "Oh, parang namumutla ka ata Diana. May nangyari ba?" Tanong ni Aling Bebang kay Diana. "Aling Bebang, isinugod po kasi sa ospital ang tatay ko at kailangan po nila ako doon. Pwede po ba na puntahan ko sila? Emergency lang po." "Ha? Iyon ba ang tumawag sa'yo kanina?" "Opo, tumawag si mama. Sinugod daw po si papa sa ospital dahil inatake sa puso." "Sige, importante yan. Mas mahalaga ang buhay ng tao. Heto ang sahod mo ngayong araw para may pera ka patungo doon. Mag-iingat ka Diana. Balitaan mo na lang ako." "Sige po, salamat po." Matapos na makapagpaalam sa kanyang among si Aling Bebang, ay agad na nagtungo si Diana sa ospital kung saan dinala ang kanyang ama. Madaling-madali ang dalaga at sa biyahe pa lamang ay binabalot na ng kaba
ang kanyang puso. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na din si Diana sa ospital at pagpasok sa loob ay sinalubong ito ng kanyang bunsong kapatid. Ate, si Papa inatake sa puso. Umiiyak na wika ni Dina. Kaagad naman na niyakap ni Diana ang kanyang kapatid. Tahan na, nandito na si ate. Nasaan na si mama? Nandun siya sa loob ate. Kanina ka pa nga po niya hinihintay. Pinapakalma nga po siya nila Ate Dahlia at Kuya Dave. Hinimatay nga po yun kanina. Ha? Bakit naman kasi pinasama niyo pa si mama? Sana kanina niyo pa ako tinawagan nang hindi na humantong sa ganon. Kasi ate, mapilit si mama. Ayaw makinig sa amin. Kaya pinasama na lang ni Ate Dahlia. Saka ka namin tinawagan. Ay, ano pa nga ba ang magagawa ko? Tapos na. Samahan mo na lang ako kung nasan sila mama. Matapos ang pag-uusap na yon, ay agad na nagtungo sila Diana sa kanyang ina at doon ay nakita niya ang kanyang ina nang nakayuko. Ate Diana, banggit ni Dahlia sa ngalan ng kanyang ate. Kaagad naman na nag-angat ng kanyang ulo si Maribik. Anak, ang papa mo, ooperahan daw sa puso. Wika ng ginang at doon ay nanlaki ang mata ng dalaga. Ano po? Bakit naman po? Di ba po, nadaan naman sa gamutan ng sakit ni Papa? Iyon din ang alam ko anak. Pero sabi ng doktor, mas lumalala daw ang sakit ng Papa mo. May butas sa puso ang Papa mo at kailangan natin makahanap ng donor. Isa pa, malaki ang gagastusin natin para sa operasyon. Saan naman tayo kukuha ng malaking halaga? Nasaan na po si Papa? Nandun siya sa ward. Wala pa ding malay ang papa niyo. Kinakabahan na ako anak. Ano na ang gagawin natin? Magkano daw po ba ang magagastos para sa operasyon ni Papa? Anak, 100,000 piso at kailangan pa natin makahanap ng donor para sa kanya. Nang marinig ang tinuran ng ina ay tila ba nanlambot ang mga tuhod ni Diana sa laki ng pera na kanilang kakailanganin. Napakalaking halaga naman nun. Saan tayo kukuha ng ganong kalaking pera? Singit ni Dave sa usapan ng mga ito. Malaki nga yun pero walang katumbas na halaga ng salapi ang buhay ni Papa. Turan naman ni Dahlia at doon ay napailing naman si Diana. Kahit na malaking halaga yun, kung magtutulungan tayo ay magiging posible ang imposible. Gagawa ko ng paraan para maoperahan si Papa. Pero sana naman tulungan niyo ako kahit ngayon lang. Naluluhang wika ni Diana at sa mga oras na yon ay tila ba mababaliw siya sa laki ng perang kanilang kailangan. Sige ate, tutulong ako. Susubukan ko din na kontakin sila tita. Baka kahit magkano ay matulungan nila tayo. Turan ni Dina na siyang tinanguan lamang ni Diana. Ako naman ate, subukan kong manghiram sa katrabaho ko. Dagdag naman ni Dahlia. May konting ipon ako sa bangko. Para sana yun sa panghanda nila mama sa anibersaryo nila. Sorpresa sana yun pero mas mahalaga ang buhay ni Papa. Kaya kukunin ko na lang pang dagdag. Wika naman ni Dave at sa puntong yon ay nagyakapan ang magkakapatid. Umalis na muna si Diana at tinawagan nito ang kanyang mga kaibigan. At sa mga oras na yon ay kinapalan na ng dalaga ang kanyang mukha at sakto naman na tinawagan siya ng kaibigang si Ces. Beshi, nabalitaan ko ang nangyari sa papa mo. Kamusta na siya? Bungad nito kay Diana. Wala pa din malay si Papa. Kailangan na maoperahan siya at naghahanap pa kami ng donor. Sobrang biglaan ang pangyayari. Hindi ako handa. Nabanggit sa akin ni Dave na kailangan niyo ng malaking halaga. May ipon ako dito. Pwede ko tong ipahiram sa'yo. Bayaran mo na lang kapag nakaluwag-luwag ka na. Talaga, Beshi? Kaso, napakaliit ng sahod ko sa kumpanya. Nanganganib pa ako. Bakit kasi di ka nalang mamasukan dito sa ibang bansa, gaya ko? Makakaipon ka, basta marunong ka lang humawak ng pera at sahod mo. Pag-isipan mo ha, isan ko na lang kay Dave yung pera. Basta ibalik mo na lang sa akin kapag nakaluwag-luwag na kayo. Saka kausapin mo din yung jowawi mo ah. Abay,
Walang patutunguhan ang buhay niyo kung puro pag-ibig ang uunahin. O siya, babush, at madami pa akong gagawin. Tawagan mo na lang ako kapag nakapag-desisyon ka na. Sige Beshi, salamat ah. Makakabawi din ako sa'yo. Wala yon. Ikamusta mo na lang ako kila tita. Pagaling ka mo si tito. Sige na, ingat kayo dyan. Pray lang, malalagpasan niyo din ang lahat ng yan. Nang maputol ang tawag, ay doon naman nag-text ang nobyo ni Diana sa kanya na si Mike. Kaagad na nagkita ang magkasintahan. Mahal, kamusta si tito? Nabalitaan ko ang nangyari. Nga pala, heto 5,000 lang yan. Pinag-ambagan ng tropa. Idagdag mo doon para sa operasyon ng papa mo. Ang totoo niyan nagawa na ng paraan. Pero salamat dito, mahal ah. Nga pala Mike, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Si Ses kasi, inaalok ako na mamasukan sa ibang bansa. Katulong? Oo, mas malaki kasi ang sahod doon kumpara dito sa Pinas. Mahal, patusin ko na kaya. Kapag nandun na ako, makakaipon na tayo ng pera para makabili na tayo ng bahay at lupa. Tapos magtatabi rin ako para pag nakauwi na ako matutupad na natin yung pangarap natin na magpakasal, 'di ba? Pero malayo ka sa amin. Tsaka papayag ba sila tita nun? Oo naman. Sinusuportahan naman ako nila mama sa mga nais kong gawin sa buhay. Tsaka para din naman to sa ikabubuti namin. Lalo na ngayon na mauoperahan si papa. Yung mga nautang namin sa mga kakilala babayaran namin. Kung nandito ako sa Pinas, mahihirapan ako. Ikaw ang bahala, mahal. Kung ano ang desisyon mo, doon ako. Saka kung papayag naman sila tita, bakit pa ako hahadlang, 'di ba? Basta alagaan mo ang sarili mo, lalo at malayo ka sa amin. Salamat, mahal. Sasabihan ko agad si Ses para naman maasikaso ko kaagad ang mga dapat asikasuhin sa lalong madaling panahon. Sige, mahal. Halika nga dito, payakap ako. Doon ay nagyakapan ang magkasintahan at napabuntong hininga na lamang ang dalaga dahil sa mga oras na yon, tiyak niya na aalis na siya at ang yakap na yon ay mamimiss niya. Matapos ang pag-uusap na yon ay nakuha na nga nila Diana ang perang ipinahiram sa kanila ng kaibigan nitong si Ses at kaagad na inasikaso ng mga ito ang mga kailangan para sa operasyon ng kanilang ama. May good news po ko sa inyo. Wika ng doktor kila Maribik at napangiti naman ang mga ito. Ano po yun, Dok? Excited na tanong ni Dahlia. Kaagad naman sumagot ang doktor sa tanong ng dalaga. May nakuha ang ospital na donor para sa inyong ama at compatible ito sa kanya. We will do the operation as soon as possible. Talaga po? Ibig sabihin, gagaling na po ang asawa ko. Biglang singit ni Maribik na siyang tinanguan ng doktor. Yes po, as soon as maoperahan po ang mister nyo ay magiging okay na po siya. But after the operation, we will observe him para makasigurado na successful ang isinagawang operasyon sa kanya. Salamat naman kung ganun. Wika ni Maribik at napayakap na lamang sa kanyang mga anak. Nang makaalis na ang doktor ay doon naman nagturan si Diana. Mama, mga kapatid ko, may sasabihin sana ako sa inyo. Mahinahong wika ng dalaga at nakuha naman niya ang atensyon ng kanyang ina't mga kapatid. Ano yun, anak? Mukhang napakaseryoso mo naman. Biglang tura ni Maribik at doon ay nagsimula ng magsalita ang dalaga. Nag-usap po kasi kami ni Ses kahapon. Yung perang gagamitin sa operasyon ni Papa galing sa kanya. Pinahiram niya po ako. Pero yung iba doon ay galing kay Mike, sa mga kamag-anak natin at kay Dave. Tapos, yun lang ba ang sasabihin mo, anak? Ang totoo po kasi niyan, malaking halaga po ang perang pinahiram sa atin ni Ses. Naisip ko lang na kung dito ako sa Pinas magtatrabaho at pagtsatsagaan ko ang work ko ngayon, kulang po ang sahod ko para sa mga gastusin natin. Gusto ko sanang mangibang bansa para sa ikabubuti ng ating buhay. Pero ate, mapapalayo ka naman sa amin. Biglang singit ni Dahlia
at ngumiti naman si Diana. Hindi na yun ang mahalaga ngayon. Mas kailangan natin ng pera para makapagbayad sa ating mga kinautangan. Isa pa, konti na lang, malapit na din magkoleyo itong si Dina. Doble na ang kailangan na tuition fee. Ate, magkakatrabaho naman ako. Pero Dahlia, sa ngayon madami tayong gastusin. Ayoko nang maulit yung nangyari noon na nagdildil tayo sa asin dahil wala tayong ulam at walang kapera-pera. Natahimik naman ang mga ito sa tinura ni Diana at muling nanumbalik sa kanilang alaala ang panahon na nagkasakit ang kanilang ama at nawala ng trabaho. Ilang sandali din, natahimik ang mga ito hanggang sa binasag ni Dave ang katahimikan na bumabalot sa buong paligid. Kung nakapagdesisyon ka na ate, bakit ka pa namin hahadlangan, di ba? Pero kuya, mapapalayo naman si ate sa atin. Paano kung magkasakit siya doon? O kaya naman kung masama ang amo niya? Hindi naman sa pagiging nega pero nagiging advance lang ako. Pagsalungat naman ng bunso nilang kapatid. Hindi ko naman papabayaan ang sarili ko doon. Saka sabi ni Ses, Pinay daw ang magiging amo ko doon. Kaya naman wala kayong dapat ipag-alala. Wika ni Diana. Napabuntong hininga naman ang kanilang inang si Marivic. Kung buo na ang desisyon mo anak, wala na kami magagawa dyan. Salamat po mama. Matapos ang pag-uusap na yon ng pamilya, kasunod nun ang pagdala sa kanilang ama sa operating room at doon ay inoperahan ito sa puso. Labis ang panalangin ng mga ito. Diyos ko, gabayan niyo po ang aking asawa. Huwag niyo naman po siyang kunin sa amin agad. Gabayan niyo po ang mga doktor na nag-oopera sa kanya. At sana ay maging matagumpay ang operasyon sa kanya. Patawadin mo po kami sa aming mga nagagawang mali sa inyong harapan. Amen. Dalangin ni Marivic. Kanya-kanyang dasal ang pamilya para sa haligi ng kanilang tahanan. Panginoon, alam ko po na hindi ako pala dasal, pero lagi ka pong nasa puso ko dahil alam ko na hindi mo kami pinababayaan. Ngayon lang po ako lalapit sa iyo at magsusumamo. Sana naman po ay hindi mo muna kunin sa amin ang aming ama. Hindi pa po kami nakakabawi sa lahat ng sakripisyo niya sa amin. Dasal naman ni Diana. Sa mga oras na yon ay inooperahan na ang kanilang ama. At bigla na lamang tumunog ang kanyang cellphone. Kung kaya't kaagad iyong sinagot ng dalaga at lumabas sa mini chapel ng hospital. Beshi, sabi sa akin ng friend, yung magiging amo mo daw ang sasagot sa lahat ng gastusin mo patungo dito sa Saudi at itetext ko sa iyo ang WhatsApp number nila. I-message mo si madam para makapag-usap kayo. Sige sis. Salamat nga pala sa pinahiram mo na pera. Pag nandyan na ako sa Saudi, pangako babayaran kita. Ano ka ba? Wala yun. Nung ako din naman nangangailangan, nandyan ka din para sa akin. Anyway, kamusta si Tito? Ayun, nasa loob pa din ng operating at hopefully maayos at successful ang surgery sa kanya. Magiging okay din ang lahat, tiwala lang sa Diyos. At alam ko, matatag si Tito. Fighter kaya yan, manakas sa kanya. Kaya alam ko, lalaban yan siya. Oo nga Nga pala, nakapagpaalam na ako kay Mike. Pumayag naman siya. Ganon din kila mama. Wala no choice. Saka wala kami mapapala kung magkakasama kami. Kailangan may magsakripisyo. Sinabi mo pa. O siya, mamaya na lang, balitaan mo ko kapag nakausap mo na si madam ha. Pakatatag ka, kayo ng pamilya mo. Salamat Beshi. Matapos ang tawag ay umuwi na muna si Diana at nagluto para sa kanyang ina't mga kapatid. Habang patungo sa kanilang bahay ay nasalubong ng dalaga ang kanyang kasintahan. Mal, pauwi ka pa lang? Pupunta sana ako sa ospital para hatiran kayo ng pagkain. Baka kasi di pa kayo kumakain nila tita. Oo mahal, pauwi pa lang ako. Magluluto sana ako sa bahay para makakain kami. Aligaga kasi kami kaya kanya-kanyang dasal. Alam mo naman, operasyon ni Papa ngayon. Kaya halos lahat na ata ng santo
Tinatawag na namin nila mama. Natawa naman ang binata sa sinambit ng kanyang nobya. Ikaw talaga, kahit kailan palabiro ka, kahit na punong-puno ka na ng stress sa buhay, di mo pinapahalata na problemado ka. Siyempre naman, kapag inintindi ko ang problema at inisip ko ng paulit-ulit, ako lang ang mahihirapan. Natuto na lang ako sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Nahayaan mo ang problema na intindihin ng sarili niya. O 'di ba? Think positive lang, bawal ang nega. Kaya mahal na mahal kita kasi napakatatag mong tao. Nai-inspired mo ko at pinalalakas mo ang loob kahit na di mo man sinasadya. Ay nako, tama na yan. Ano ba yung dala mong pagkain? Tara na sa bahay at nang makapagluto ako doon. Huwag ka nang magluto dahil madami na tong dala ko. Okay, sige, sabi mo Imbes na magtungo sa kanilang bahay, ay bumalik na lamang sa ospital si Diana kasama ang kanyang nobyong si Mike. Mahal, kapag nandun ka na sa Saudi, baka naman makahanap ka doon ng mayaman tapos iwanan mo na ako. Biglang wika ng binata at natawa naman ang kasintahan nito. Ayan talagang inisip mo? Alam mo naman na mahal kita, 'di ba? Baka lang naman malay mo, makakita ka ng gwapong binatang mayaman tapos iwanan mo na ako. Gaya nung mga napapanood ko sa telebisyon. Ay nako, hindi ko yan gagawin sa'yo. Malabo no? Baka ikaw pa nga ang maghanap ng iba Ang dami kayang umaaligid sa'yo na babae. Ay sus, parang wala ka namang tiwala sa akin yan May tiwala naman ako sa'yo no? Pero sa kanila wala. Ay, tama na nga yan. Napangiti naman si Mike dahil dama niya kung gaano siya kamahal ng kanyang kasintahan. Ang mahal ko nagtatampo. Kahit umaligid pa ang madaming chicks sa akin, ikaw pa rin ang nag-iisang babae sa buhay ko. Dahil ikaw lang ang mahal ko. Ikaw talaga. Sus, binubola mo pa ako. Matapos ang malambing na wika ng dalawa, ay sumakay ang mga ito ng jeep at doon ay bumaba ang mga ito sa ospital kung saan nakakonfine ang ama ni Diana. Pagdating sa ospital ay nagtungo agad ang magkasintahan sa kinaroroonan ng kanyang ina at mga kapatid. Ate, successful ang operasyon ni Papa! Nakangiting bungad ni Dahlia at natuwa naman si Diana sa magandang balita ng kanyang kapatid. Talaga? Nasaan na si Papa? Nandun na sa ward niya ate. Kaso nga lang, wala pang malay si Papa. Pero sabi ng doktor, magiging okay na si Papa. Oobserbahan pa din siya at may mga test pa na kailangan. Ano palang dala mo ate? Pagkain Dahlia. Luto ko yan. Buti nga at nakasalubong ko itong ate mo. Magluluto pa sana yan. Singit naman ni Mike. Ay, hello Kuya Mike, andyan ka po pala. Tara po, sama na po kayo sa akin. Wika ni Dahlia at sumunod naman ang dalawa sa dalaga. Ilang sandali na naglakad ang mga ito at maya-maya ay nakarating din sila sa silid ng kanilang ama. Pagpasok pa lamang sa loob ay napangiti si Diana nang makita ang kanilang amang nakaupo at kausap ang kanilang inang si Maribik. Ate Diana, sakto gising na si Papa. Masiglang bungad ni Dina at kaagad na lumapit ang dalaga sa kanilang ama at niyakap ito ng mahigpit. Papa, buti naman gising ka na. Sobrang pinakaba mo kaming lahat. Tumatangis na wika ni Diana. Ngumiti naman ang kanilang ama at hinaplos ang buhok ng kanyang anak saka ito nagturan. Anak, maraming salamat dahil hindi mo ko sinukuan. Kayong lahat hindi niyo ko pinabayaan. Wala yun pa. Alam mo naman po na lahat gagawin ko para sa'yo. Nag-usap pa ang mga ito at laking pasasalamat ng pamilya sa poong may kapal dahil dininig niya ang dalangin nila. Nagpatuloy sa pagpapalakas si Darren, ang ama nila Diana, at inobserbahan ito ng mga eksperto. Makalipas ang mahigit 1 linggo ay nakalabas din sa ospital ang lalaki at doon na nga nag-asikaso si Diana ng kanyang mga papeles paalis ng bansa. Mabilis na naasikaso ng dalaga ang kanyang mga requirements
at tanging bisa na lamang ang kanyang hinihintay. Ngunit may isang problema si Diana dahil hindi pa niya nababanggit sa kanyang ama ang planong pag-alis ng bansa. Anak, kailan mo ba sasabihin kay papa mo itong plano mong pangingibang bansa? Tanong ni Maribik sa kanyang anak. Di ko po alam, Mama. Naayos ko na ang lahat ng papeles ko. Bisa na lang po ang hinihintay ko. Ganun ba? Sabihin mo na kaya kay papa mo para naman hindi siya magugulat na aalis ka. Ano ang sasabihin sa akin ni Diana? May sekreto ba kayo na hindi sinasabi sa akin? Biglang singit ni Darren at doon ay nagkatinginan ang mag-ina. Papa, di pa man natatapos ni Diana ang kanyang sasabihin ay nagsalita na ang kanyang ina. Aalis na ng Pinas ang anak natin. Pupunta siya sa Saudi para mangamuhan dahil may utang tayo kay Ses. Gawa ng operasyon sa'yo. Naman. O ano, walang mali sa sinabi ko dahil iyon ang totoo. Tama na, mas maigi na yon Diana kaysa ang nagtatago ka ng sekreto sa akin. Singit ni Darren at kapwa natigilan ang mag-ina. Papa, sorry po kung di ko agad sinabi sa'yo. Inaalala ko lang po ang kalagayan mo, lalo na at kaka-opera mo lang po. Ayokong mag-isip ka ng kung ano-ano nang dahil po sa akin. Paliwanag ni Diana at niyakap naman ito ng kanyang ama. Ayos lang anak, nauunawaan ko naman na para sa akin kung bakit ka naglihim. Pero sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Mahirap mangumahan sa ibang bansa. Isa pa, malayo ka sa amin. Sigurado na po ako, Papa. Saka, kaya ko naman po ang sarili ko. Isa pa, nandun din naman po si Ses. Tsaka Pilipino din daw ang among babae ko doon. Talaga anak, pero hindi lahat ng tao ay dapat pagkatiwalaan mo. Minsan kasi sa buhay ng tao, kung sino yung akala mong tapat at totoo sa'yo sila pala yung mga manluloko. Kaya palagi mong tandaan anak, tanging sarili mo lang ang dapat mong pagkatiwalaan. Oo naman po, ibig pong sabihin niyan, hindi ka po galit sa akin? Payag ka po na mangibang bansa ako? Abay, may magagawa pa ba ako? Saka alam ko naman na kaya mo ang sarili mo. Isa pa, may tiwala din naman ako sa iyo anak. Basta ingatan mo lang ang iyong sarili. Huwag mong papabayaan, lalo na ang kalusugan mo. Mahirap na magkasakit, lalo na at malayo ka sa amin. Naluha naman si Diana sa sinambit na iyon sa kanya ng amang si Darren. Naku naman, di pa nga ako nakakaalis. Miss ko na agad kayo. Kaya natin to, laban lang. Wika ni Diana at nagtaas pa ito ng kanyang kamay. Kaya natin to. Sabay na wika ng mag-asawa. Matapos ang pag-uusap na yon nila Diana, ng mga sumunod na araw ay naging abala ang dalaga sa kanyang pag-aayos ng mga gamit. Makalipas ang isang linggo, doon ay dumating na ang bisa ng dalaga at handa na ito sa pag-alis. Anak, ang bilis ng araw. Aalis ka na agad. Umiiyak na tura ng ina ni Diana na si Maribik. Wala. Ganun talaga mama. Mag-iingat kayo dito ah. Kayo Dave, bantayan niyo sila papa. Huwag pasaway. Ay naku anak, ngayon palang naiiyak na ako. Kaya nga po mama, sila Dave na lang ang maghahatid sa akin sa airport. At baka mamaya magnawaan tayo doon. Basta mag-iingat ka dun anak ha. Malayo ka pa naman sa amin. Biglang singit ng ama nilang si Darren na ngayon nagpipigil ng kanyang luha. Ay nako, payakap nga po ako sa inyo dahil mahaba-habang taon na hindi ko kayo mahahagkan. Wika ni Diana at doon ay nagyakapan ang mag-anak. Matapos na magyakapan ay umalis na nga sa kanilang tahanan si Diana. Kasama ang kapatid nitong si Dave at ang kanilang bunsong si Dina. Ang mga ito ang maghahatid sa dalaga sa airport at habang nasa biyahe ay nag-uusap ang mga ito. Ate, hindi ka ba mahihirapan yan? Malayo ka sa amin tapos mag-isa ka lang doon. Tura ni Dina sa kanyang ate. Kaya yan bunso, basta sa pamilya natin, go lang. Dahil para sa akin, ang mahalaga ay ang kapakanan nyo.
Naku, ang ate namin ang sweet talaga. Miss ka namin, di ba Kuya Dave? Napatingin naman sa kanilang dalawa ang nananahimik na binata. Nadamay pa ako sa kadramahan nyo dyan. Pero ate, tandaan mo isang tawag mo lang, sasagot agad ako. Biglang wika ni Dave at napangiti naman si Diana. Mga ilang oras din ang biniyahe ng magkakapatid patungo sa airport. At makalipas nga ang ilang oras ay nakarating na ang mga ito. Nang makapasok na sa loob ng NAIA Airport ay napabuntong hininga si Diana. Saka humarap sa dalawa niyang kapatid na ngayon ay kapwa emosyonal. Oh, bakit kayo umiiyak? Di ba nga sabi ko sa inyo walang iiyak? Kaya nga kayo ang isinama ko dito kasi alam kong di kayo tulad nila, Dahlia at Mama. Yun pala emosyonal din kayo. Halika nga kayo dito, payakap nga ako. Kaagad na lumapit ang dalawa sa kanilang ate at doon ay nagtangis ang mga ito. Ate, ingat ka dun ha. Mag-text o i-video call mo agad kami kapag nakarating ka na dun ha. Nagpapahid ng luhang wika ni Dina. Tumango naman ang dalaga. Kasunod nun ay dumiretso na si Diana. Hindi na nga napigilan pa ng dalaga at tumuloy na ito papunta sa ibang bansa. Ma'am, this way. Wika ng flight attendant kay Diana at kaagad naman na sumunod ang dalaga sa babae. Thank you. Yun na lamang ang nasambit ng dalaga at naupo na ito sa pwestong itinuro sa kanya ng babaeng flight attendant. Napabuntong hininga na lamang si Diana at ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang oras din ang biniyahe ni Diana at makalipas ang mahabang biyahe sa eroplano ay lumapag din iyon sa airport ng Saudi. Pagbaba ay kaagad na sinalubong ang dalaga ng kanyang kaibigan na si Ces. OMG beshi ko, nandito ka na nga. Ces, ang ganda mo, tsaka ang kinis ng kutis mo. Abay porselana. Ilang gluta ang nilaklak mo at na-achieve mo ang ganyang balat. Ay grabe sa nilaklak ha. Di ba pwedeng nag-glow up lang ang kaibigan mo? Anyway, thank you sa compliment. Sus, pero sis maiba ko. Diretso na ba ako agad doon sa magiging amo ko? Hindi pa. Bukas na lang since nasa out of town pa ang magiging madam mo. Pero uuwi na din naman sila bukas. Kaya ihahatid ka ng friend ko doon sa kanila. Friend mo? Hindi ikaw? Ay beshi, bawal ako. Dahil may work din naman ako. Kung ganun saan ako tutuloy ngayong gabi? Doon sa friend ko, sa bahay ng kapatid ng magiging boss mo. Ah, ganun ba? Sis, kinakabahan ako. Bakit naman? Kasi first time ko, kabado talaga ako. Buti sana kung malapit tayo. May day off naman. Pwede tayo magkita sa araw na wala tayong pasok. Ikaw talaga. Isipin mo na lang para sa ikabubuti ng pamilya mo ang ginagawa mong ito. Bawal ang mahina dahil kapag mahina ka, talo ka. Palakasan ng loob ang labanan dito at tibay ng loob. Doon ay natahimik si Diana at napaisip na tama ang kanyang kaibigan. Hindi na din naman siya pwedeng umatras pa dahil nandun na siya. Sabagay, tama ka. O ano, tara na? Hatid na kita. Sige. Habang nasa biyahe ay nakatingin sa labas ng bintana ng kotse si Diana at tinititigan ang bawat kanilang dinadaanan. Ano beshi, ayos ka lang? Gusto mo ba mag-drive-thru muna tayo? Baka kasi gutom ka na. Sige lang. Sis, itong kotse, sa'yo to? Oo, katasin ng paghihirap ko. Sa totoo kasi niyan, hindi din naging madali ang pag-uumpisa ko dito sa abroad. Yung una kong amo kasi, sadista. Kapag mainit ang ulo, sinasaktan ako. Kaya tumakas ako. Nakailang palit din ako ng boss. Hanggang sa nakilala ko si Sir Lee, isang Korean citizen na lumipat dito sa Saudi. Siya ang tumulong sa akin. Ganun ba? Totoo pala talaga yung mga sinasabi nila, no? Oo naman. Swertihan talaga. At gaya nga ng sinabi ko, patatagan at palakasan lang yan ng loob. Nga pala beshi, last year ko ngayong taon dito sa Saudi. Balik Pinas na ako sa susunod na buwan.
Kaya konting panahon lang na makakasama kita. Babalik na kasi sila Sir Lee sa Korea. At pag nandun na sila kukunin ulit nila ako. Dahil tiwala na sila sa akin. So, maiiwan pala ako dito? Hay naku, Beshi. 2 taon lang naman ang kontrata mo, di ba? Mabilis lang yan. Sabagay. Matapos sambitin ang bagay na yon, ay kapwa na tahimik na ang magkaibigan at nag-drive-thru na ang mga ito at habang nasa biyahe ay kumakain ng dalawa hanggang sa nakarating na nga sila sa tahanan ng kaibigan ni Ses. Uy sis, nandito na kayo Bilis Siya ba yung kaibigan mo? Pasok kayo, kanina pa kayo hinihintay ni Madam. Bungad ni Lovely kila Diana at kaagad na pinapasok ang dalawa. Siya ba yung kaibigan mo, Ses? Bulong na tanong ni Diana sa kaibigan at doon ay tumango naman ang dalaga. Marhaban, senyora. Ses and her friend is now here. Wika ni Lovely at seryosong tumingin ang may katandaan na babae kila Diana. Oh hello, have a seat. Lovely, give them some drinks. Wika ng matanda na siyang sinunod ng katulong. Madam, this is Diana, my friend. I will go now because my boss need me. Turan ni Ses at napatangu-tangu naman ang matanda. Oh, I see. You may now go, Ses. Anyway, nice to meet you, Diana. I am Celestina, sister of Derek, your future boss. Nice to meet you too, Senyora Celestina. Wika ni Diana at umalis naman si Ses dahil sa pagmamadali patungo sa kanyang boss. Just call me Madam. Only Lovely call me Senyora. You know, sanay na siya. Nanlaki naman ang mga mata ni Diana nang magtagalog ang matanda at ngumiti naman sa kanya ang isang katulong na kagaya ng dalaga ay isang Pilipino din. Tinuturuan ko si Madam minsan magtagalog, nakakaintindi siya ng kaunti. Paliwanag ni Lovely at napatango naman si Diana. That's true. I want to learn Tagalog language so I can understand Filipino, lalo na ang wife ng brother ko. She was fake and what that's called? Marites. Kapwa natawa naman ang mga ito sa sinambit ng babae. Sa mga oras na yon ay naibsan kahit papaano ang kabang nararamdaman ni Diana. Yung asawa ng brother kasi ni Senyora Pilipino, kagaya natin. Pero kung umasta akala mo ay hindi dating katulong. Madami na silang naging katulong pero kadalasan umaalis kasi nga selosa yung asawa ni Senyor Derek. Akala mo aagawan ng asawa? Exactly, Lovely. And you know I hate that girl because she is a liar. She always make paawa to my brother and make an issue. Natahimik naman bigla si Diana sa sinambit ng mga ito at saka nagturan. Ibig sabihin pala niyan, dapat na mag-ingat ako sa kilos ko at lumayo kay sir? Tanong ni Diana at natawa naman si Celestina. Exactly. Anyway, eat those foods and have a rest. Wika ng babae at doon ay natahimik na ang mga ito. Gaya ng sinambit ni Celestina ay kumain na si Diana at matapos ay nagtungo na ito sa isang maliit na silid na itinuro sa kanya ni Lovely at doon ay nagpahinga si Diana. Isang nakakapagod at panibagong takbo ng aking buhay. Bulong ng dalaga sa kanyang sarili at doon ay kaagad nitong kinuha ang kanyang cellphone at nag-message sa kanyang mga magulang na nasa Pinas. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, ay hinatid na nga sa tahanan ng kanyang magiging amo si Diana. So this is the girl. Where are you from? Bungad na tanong ng isang balingkinitang babae. She is Diana, Madam Ami. Like us, she is Filipino. Sagot ni Lovely at nagtaas naman ng kilay si Ami. Ikaw ba ang kausap ko? Why are you answering my question? Wala bang bibigyang kasama mo? I'm so sorry, Miss Ami. I am Diana, 26 years old from Philippines. Kaagad na sagot ng dalaga at yumuko pa ito bilang paghingi ng pasensya. That's fine. Lovely, you may go now. And you, Diana, I will show your room.
Please distance to my husband and know your place. Yes, madam. Matapos pakinggan ang mga sinambit ng magiging amo, ay nagtungo na nga sa nasabing silid si Diana. Doon ay inayos nito ang kanyang mga gamit. At pagkatapos na ayusin ang mga gamit, ay nagtungo na ito sa kanyang among si Ami. I have rules and regulations in this house. Bungad ng amo at doon ay tumango naman si Diana. Okay, madam. I am listening. Good. First, I hate clingy and noisy person. Ayoko na madaldal at sip-sip. Second, I don't want you to be close to my husband. Like what I said, distance yourself to him and know your place. And lastly, do your work properly or else hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Understand? Yes, madam. Understood. Okay, you heard what I said, so please keep it in your mind. I hate paulit-ulit. Okay, madam. Good. Cook for our breakfast. My husband wasn't home, kaya dalawa lang tayo dito sa house. Okay po, madam. I cook now. Matapos na makausap ang kanyang among babae, ay nagtungo na nga sa kusina si Diana. At magluluto na sana ito, ngunit naalala nito na walang sinambit ang kanyang amo na kung ano ang lulutuin niya. Just cook what you want and I will eat it. Napatango naman si Diana sa sinambit na iyon sa kanya ng amo. Naging maayos naman ang paninimula ng dalaga sa kanyang trabaho bilang katulong at hindi naman ito hirap. Pagtapos ng kanyang mga gawain ay doon ito kinakausap ang kanyang pamilya. At nung una ay naninibago pa ang dalaga, ngunit kalaunan ay nasanay din ito. Diana anak, kamusta ka naman dyan? Bungad ni Darren sa kanyang anak. Magkausap ang pamilya sa video call at mahahalata sa kanila na miss na nila ang isa't isa. Ayos lang po ko dito. Diana, come here! Sigaw ni Ami at hindi na nga natapos pa ng dalaga ang kanyang sasabihin. Ma, pa, tawagan ko na lang po ulit kayo. Nagmamadaling turan ni Diana at hindi na nito hinintay ang sagot ng kanyang mga magulang. Matapos na patayin ang tawag, ay nagkukumahog na nagtungo sa kinaroroonan ng amo ang dalaga. I don't like this food. Why you cook adobo? I hate this! Sigaw na bungad ni Ami kay Diana at doon ay napayuko na lamang ang dalaga. I am so sorry, madam, but you said you want Filipino dish, so I cook adobo. At nangangatwiran ka pa? Eat all of this! Matapos sambitin ang katagang yon, ay binuhos ng babae ang lahat ng ulam na bagong luto kay Diana. Wala nang nagawa pa si Diana kundi umiyak at indahin ng sakit na kanyang nararamdaman. Ilang beses pang naulit ang pangyayaring iyon. Ngunit lahat ng pananakit at pang-aabuso ng kapwa Pilipinong amo ay tiniis ni Diana hanggang sa, Madam, masakit po. Umiiyak na daing ni Diana dahil hila-hila ni Ami ang kanyang buhok. I told you to stay at your room. Why you go at my husband's room? Do you want to flirt with him? No, madam. I didn't want to flirt with your husband. Also, I didn't know that he is here. I go to your room to ask you my salary. Really? Do you want your salary? Well, eat first my dog poop. Please, madam, stop this. I am begging you. Stop? Nag-uumpisa pa lang ako. Habang sinasaktan ni Ami si Diana, ay doon naman dumating ang asawa nitong si Derek. At doon ay nakita nito ang galit na asawa. Ngunit bigla nitong pinaso ang kanyang sarili ng mainit na tubig. What is happening here? Walang kaalam-alam na tanong ng lalaki at doon ay nagpaawa si Ami. Our maid hurt me. What? Why did you hurt my wife? No sir, I didn't hurt her. I want my salary but she hurt me and got mad on me. Pangangatwiran ni Diana at nalilitong tumingin si Derek sa kanyang asawa. I am your wife.
So believe on me. And also, look at this. She made this. Pagpipilit ni Ami at pinakita nito ang paso na siya mismo ang may gawa. Oh my gosh. Are you okay, love? You... Give me your passport and come with me. I will lock you at your room as a punishment. But sir, I didn't hurt or harm Madam Ami. She did it to herself. Pangangatwiran ni Diana habang umiiyak. Do you want me to believe you? My wife is not a psycho. So dream on. Go to your room and give me your passport. Galit na wika ni Derek. At doon ay kinaladkad nito ang dalaga patungo sa silid na iyon. Sumunod naman sa kanila ang nakangising si Ami. Nang makarating sa kanyang silid, ay doon nagsalita ang bruhang amo ng dalaga. Give your phone to us. Tura ni Ami at napatingin naman sa kanya si Diana. But madam, you captured my passport and now my phone too. This is illegal. Illegal? Give us your phone or else I will file a case for you to be in jail for harming me. Now give us your phone. Here. Wala nang nagawa pa si Diana nang kunin ng kaniyang mga amo ang mahahalaga niyang gamit. Tumagal pa ng 1 linggo ang ginagawang iyon sa kanya ng mag-asawa hanggang sa lumala na ang sitwasyon at hindi na siya pinapakain ng mga ito. Your parents chatted you and we said that you are very fine but can't call because you are busy at your work. Nakangising wika ni Ami at doon ay masama itong tinitigan ni Diana. Let me go, madam. Please, I am begging you. I am very hungry and I need my salary. Salary? I sent it to your family in Philippines and I chatted them that you will send money from now on. Why you do that, madam? Ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Huwag naman po ganito. No, I am enjoying watching you die. Doon ay naluha na lamang si Diana at awang-awa ito sa kanyang sarili. Nang umalis ang amo, ay sinikap ng dalaga na makatayo at makalas ang nakatali sa kamay at doon ay sa awa ng Diyos natanggal ng dalaga ang tali sa kanyang mga kamay. Napaluhan na lamang ito at dali-dali nitong binuksan ang bintana ng silid na iyon. Nang mabuksan ng bintana ay kaagad na gumawa ng paraan si Diana upang makatakas sa bahay ng malupit na amo. Kinuha nito ang mga kumot na naroon sa kwartong iyon at pinagdugtong-dugtong niya iyon. Wala nang pakailan pa si Diana kung gaano pa kataas ang kanyang tatalunin. Ang nais niya lamang ay makaalis sa malaimpyernong bahay na iyon. Lakas loob na bumaba sa bintana si Diana gamit ang pinagbuhol-buhol niyang mga kumot at sa biyaya ng Panginoon ay nakalabas ito ng bahay ng kanyang amo. Dali-daling tumakbo palayo sa lugar na iyon si Diana habang nangangatog at puno ng sugat sa kanyang katawan. Habang tumatakbo ay aksidenteng nabunggo ng isang van na puti ang dalaga at napasubsob ito sa kalsada. Dali-dali naman bumaba ang may-ari ng sasakyan at tinignan ng kalagayan ni Diana. Miss, are you okay? Nag-aalalang tanong ng isang matangkad at singkit na lalaki. Tumango naman si Diana at pinilit ang kanyang sarili na makatayo. Ngunit naiyak na lamang ito sa takot nang hindi niya maigalaw ang kanang paa. Doon ay lumuluhan tumingin si Diana sa binata at nag-aalinlangan kung sasabihin niya ba ang nangyari sa kanya o hindi. Can you help me? Of course. Are you Filipino? Yes, I am Filipino. Ako din, Pinoy din ako. I am Caleb. Halika sa sasakyan ko. Doon tayo mag-usap. Don't worry, wala akong gagawing masama sa'yo. Salamat. Tila napawi naman ang pangamba ni Diana sa kanyang puso nang makatagpo siya ng kapwa Pinoy. Ngunit may agam-agam pa din sa kanyang puso. What happened to you? Bakit ka sugutan at parang takot na takot ka kanina? Ang totoo kasi niyan, tumakas ako sa bahay ng amo ko. Ha? Bakit?
Alam mo ba na pwede kang makulong? Alam ko, pero mas maigi na makulong kesa mamatay ako dahil sa pang-aabuso nila sa akin. Teka Caleb, may cellphone ka ba? Tatawag sana ako sa kaibigan ko. Sure, ito oh. Kaagad na kinuha ni Diana ang cellphone ng binata at dinayal nito ang numero ng kaibigan. Ngunit nakailang beses na itong tumawag ay hindi sumasagot. Napatulala na lamang si Diana at napagtanto na sa araw na yon ay ang flight ng kanyang kaibigan pabalik sa Pinas. Ito yung cellphone mo. Salamat. Ano bang nangyari sa'yo? Tsaka anong pangalan mo? Ako si Diana. Isa akong katulong sa bahay ng amo kong Arabo. At may asawa itong Pinoy, kagaya natin. Pero yung kapwa mo pa at kalahi siya pa palang mananakit sa'yo. Minaltrato nila ako at hindi pinapakain. Ni hindi rin nila ako binibigyan ng sahod. Pati passport tsaka cellphone ko kinuha nila. Gusto mo ba sampahan sila ng kaso? Diretso tayo sa hospital para ma-check ka doon at habang hindi pa naghihilom ang mga pasa at sugat mo, magagamit mo yan laban sa kanila. Paano ko naman gagawin yun? Wala akong pera o kahit nga kakilala. Diana, I am a lawyer. Pwede kitang tulungan. At siguro nga, biyaya ng Diyos kaya tayo pinagtagpo kanina. To help you. Talaga, tutulungan mo ko? Oo naman. Hindi lahat mapagkakatiwalaan. Kahit pa kalahi mo yan. Mabuti na lang at nakatakas ka. Sure ako gagawa yun sila ng kwento para mapalabas na ikaw ang may kasalanan. Kaya ngayon palang kumilos ka na bago ka pa nila maunahan. Tulad nga ng sinabi ni Caleb ay dumiretso sila sa pinakamalapit na hospital at nang makuha ang resulta ay kaagad na nag-report sila Diana sa presinto at doon ay pinatawag ang mga amo ng dalaga. What is this, Diana? Nanlalaking matang tanong ni Ami. Nangangatog naman ang dalaga at hindi kaagad na nakasagot. Mabuti na lamang ay nandoon si Caleb. Don't raise your voice, madam. Anyway, I am Caleb Ramirez, Diana's lawyer. And so? We are here to file a case against you. Republic Act number 10381 or the Batas Kasambahay is the law governing the rights and liabilities of both the households or domestic workers and their respective employers or amo. She committed a crime and adultery. She flirted my husband, so I will file a case against her too. Madam, you know what is the truth? Pinoy ka din. Pero isa ka sa mga taong hindi marunong tumingin sa kanilang pinanggalingan. I have a boyfriend in the Philippines and I am afraid to be in jail. So why I flirt your husband? And from the first place, I didn't talk to him or even saying him because he is always out of town. Pagsingit ni Diana para ipagtanggol ang kanyang sarili. No one will believe you. Malika, I believe her and I will make sure to make you pay for hurting her. Pagtatanggol ni Caleb kay Diana at doon ay pinakita nito ang mga medical certificate ng dalaga. Sa tulong ni Caleb ay hindi nakasuhan si Diana at makukulong sana ang amo ng dalaga, ngunit mas pinili ni Diana ang pagpapatawad. Kinuha na lamang niya ang kanyang passport, cellphone at ang sahod niya na hindi binigay sa kanya ng amo. Matagal-tagal din ang naging proseso at habang hinihintay ang pagbibigay sa kanya ng mga kondisyon, ay tumira na muna sa isang shelter si Diana at hindi na nito nakitang muli ang binatang tumulong sa kanya. Hindi din natandaan ni Diana ang pangalan ng binata dahil noong mga oras na kasama niya ito ay walang inisip ang dalaga kundi ang makalaya mula sa mapang-aping amo. Naging isa sa mga namamasura si Diana at sa kabutihan ng Diyos, isang mag-asawang Pinoy nang nakilala ng dalaga at kinuha siya ng mga ito bilang kasambahay at naging maayos ang pakikitungo sa kanya ng mga ito. Tinulungan din siya ng mga ito na i-renew ang passport ng dalaga at tumagal pa sa ibang bansa si Diana ng 10 taon. Makalipas ang 10 taon. Diana, uuwi ka na ba talaga? Tila ba naluluhang wika ni Rosana kay Diana at nakakapit ito
sa braso ng dalaga. Madam, kailangan ko na pong umuwi. Gusto ko naman pong makasama ang pamilya ko. Babalik ka pa ba? Hindi ko po alam, madam. Pero salamat po dahil kinupkup niyo ko. At kahit na isang katulong lang ako itinuring niyo po akong tunay niyong anak. Naman, kung pwede nga lang, na dito ka na lang Pero kung magbago ang isip mo at nais mong mangibang bansa ulit, tawagan mo lang ako Bukas ang bahay namin para sa'yo. Naluha naman si Diana sa sinambit ng kanyang amo at niyakap niya ang mga ito. Mag-ingat ka, iha. Wika ni Rex kay Diana at doon ay isang matamis na ngiti ang pinakawalan ng dalaga at umalis na sa lugar na yon. Nagtungo na nga sa airport si Diana at labis na tuwa ang kanyang nararamdaman dahil sa loob ng mahabang panahon ay makakasama niya muli ang mga mahal niya sa buhay. Hindi na nagsabi si Diana sa kanyang pamilya na uuwi siya dahil nais niyang isorpresa ang mga ito. Paglapag ng eroplano sa Pinas ay labis na ligaya ang naramdaman ni Diana at dali-dali itong sumakay ng taxi patungo sa kanilang tahanan. "O Dahlia, gumising na nga kayo riyan," sigaw ni Maribik. Ang mama ko kay aga-aga nagsisermon. Nakangiting wika ni Diana. Ay nako Diana, Teka anak, ikaw na ba yan? Hoy Dave, nandito na ang ate Diana niyo. Doon ay kaagad nagsilabasan ang mga kapatid ni Diana at niyakap ang kanilang ate. Ang laki na ng pinagbago nitong bahay natin Nakangiting wika ni Diana. Siyempre naman anak, gusto kasi namin pag uwi mo ay makikita mo ang lahat ng pinagpaguran mo. Wika ni Darren at kaagad na nagmano sa kanyang ama si Diana. Si Mike po, pumupunta po ba dito? Ay naku ate, panay lang yun inom, tsaka paiba-iba ang mga babaeng kasama. Bakit ate, kayo pa ba? Sagot ni Dahlia at doon ay tila ba natuod ang dalaga. Hindi naman kami naghiwalay. Isa pa, nagpapadala ko sa kanya para panggawa ng bahay namin. Nagpapadala ka sa lalaking yun? Kaya naman pala ang lakas magyabang. Pero alam mo, pinagkakalat niya na hiwalay na kayo at ang perang ginagamit niya ay sa kanya raw. Singit ng ina nilang si Maribik. Ang gandang bungad. Tanging nasambit ni Diana at napaupo na lamang ito. Bakit ba kasi nagpapadala ka doon? Ang tanga mo naman. Galit na buliyaw ni Maribik. Natulala na lamang si Diana dahil ang inaakala niyang isang magandang ngiti at mahigpit na yakap ang bubungad sa kanya, ngunit puro pala problema. Ma naman, alam ko na tanga ako. Teka nga, dito na muna ako. Gusto ko lang pahangin. Nga pala, nariyan ang mga pasalubong ko sa maleta. Matamlay na wika ni Diana at lumabas na ito ng kanilang bahay. Kaagad na nagtungo sa bahay ng kanyang nobyo, si Diana, at nakita niya ito na may kalampungan na ibang babae. O si Diana nakauwi na pala. Wika ng isang tendera at doon ay galit na bumaling ang dalaga kay Mike. Walang iya ka. Lahat ng pinagpaguran ko sa ibang bansa pinang babae mo lang. Hayop ka! Ano ba Diana? Di ko nakasalanan na tatanga-tanga ka. Isa pa, anong gusto mong gawin ko? Buruhin ang sarili ko? 10 taon kang nawala at ilang taon kang walang paramdam sa akin. Di mo ko masisisi kung maghanap ako ng iba. Sana hinintay mo ko. Bakit Mike? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi na. Doon ay bumuhos ang luha sa mga mata ni Diana at tila ba nakikidalamhati ang kalangitan sa kanya at doon ay bumuhos ang malakas na ulan. Para bang pinagsakloban ng langit at lupa si Diana at naglakad ito habang basang-basa sa ulan hanggang sa nakarating ito sa kalye at magpapasagasa na sana ito ng isang lalaki ang humila sa kanya. Diana, tura ng isang tinig kasabay nun ang pagkawala ng malay ng dalaga. Nagising na lang si Diana sa isang unfamiliar na lugar. Hello po, sabi ni Sir Caleb, pakihintay po siya dito sa bahay niya.
Wika ng katulong, ngunit hindi ito pinansin ni Diana at kaagad itong umalis. Ni hindi na nga nito nakilala pa ang taong nagligtas sa kanya o hinintay man lang gaya ng sinambit ng katulong. Makalipas ang 3 buwan, nakapag-move on din si Diana sa manloloko niyang nobyo at humingi naman ng pasensya ang kanyang ina sa nasambit nito sa kanyang anak. Upang makalimutan ang masasalimuot na nangyari sa kanyang buhay, nag-apply muli si Diana sa isang recruiting company patungo sa Italy. Natawagan at natanggap naman si Diana, kung kaya't nagtungo agad ito patungo sa Italy at doon ay nagsimula muli ito ng panibagong buhay. Pagdating sa Italy ay hindi nakatulong ang trabaho ni Diana. Nagtatrabaho na ito sa isang restaurant at doon ay nakita nitong muli ang binatang tumulong sa kanya sa Saudi. 10 taon na ang nakakalipas. Hello, di ko na matandaan ang pangalan mo pero ako ito si Diana, yung tinulungan mo noon. Wika ni Diana sa binata, ngunit nilagpasan lamang siya nito. Uy Diana, kilala mo si boss? Tanong sa kanya ng isang waitress din na Pinoy. Lawyer siya, di ba? Ano nga ulit ang pangalan niya? Si Sir Caleb. Doon na nanlaki ang mga mata ni Diana at napagtanto na ang binatang lawyer na tumulong sa kanya at ang lalaking misteryosong tumulong sa kanya nung gabing siya ay sawi ay iisa lamang. Sinikap ni Diana na makausap muli ang binata, ngunit tila ba umiiwas ito sa kanya. Hanggang isang araw, naabutan ni Diana sa parking lot ang amo at doon ay humarang sa daanan si Diana. What are you doing? Nanlalaki ang matang tanong ng binata. Alam ko na, natatandaan mo ko. Pasensya na kung di ako naghintay nung araw na tinulungan mo ko noon sa Pinas. Tapos nung sa Saudi naman, bigla kang nawala. Ang dami ko ng utang sa'yo. So what? Ang sungit naman nito. Wala ka sigurong jowa kaya ka ganyan. What do you want? Salamat po for helping me. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Ano bang maibibigay ko sa'yo for thanking you? Doon ay napakunot ang noo ng binata na tila ba nag-iisip. Sa totoo lamang ay una pa lang na makita ni Caleb si Diana ay tumibok na ang kanyang puso sa dalaga na tila ba na love at first sight siya sa dalaga. Be my friend. Sure. Simula ng araw na yon ay palagi nang nag-uusap ang dalawa hanggang sa nahulog na nga ang loob ni Diana sa binata. At makalipas ang 1 taon ay naglakas loob na si Caleb na sambitin ang kanyang pagtingin para sa dalaga. Diana, gusto kita noon pa. Damit ang pangit. Wika ni Caleb at nagpa-practice pa ito kung paano aamin sa dalaga. Gusto mo ako? Biglang tanong ni Diana at doon ay nanlaki ang mga mata ni Caleb. Shit, kanina ka pa ba dyan? Hindi naman, kakarating ko lang. Sakto at nadinig ko ang sinambit mo. Torpe ka pala, attorney. Alam mo ba, like din kita? Ang pogi mo kaya. Huh? Are you serious? Or it was a joke? Sus, nauutal siya oh. Attorney Caleb Ramirez. Gusto kita. Sa tingin ko nga, mahal na kita. Totoo? Hindi na sumagot pa si Diana at hinalikan sa pisngi ang binata. Hinatak naman siya ni Caleb at hinalikan sa labi. Marry me. Yes, I will marry you, my soon-to-be husband. Kapwa na pangiti sa isa't isa ang dalawa at nagyakapan. Matapos ang kontrata sa Italy, umuwi sa Pinas ang dalawa at ipinakilala ni Diana sa kanyang pamilya si Caleb. Makalipas lamang ang ilang taon ay kinasal ang dalawa at namuhay ng masaya kapiling ang isa't isa. Hindi man naging maganda ang panimula ng storya ng buhay ni Diana bilang OFW sa Saudi. Sa biyaya at awa ng Diyos, natamo naman ito ang kaligayahan at katiwasayan sa tulong ng binatang si Caleb na ngayon
ay asawa na niya. Ang buhay ay sadyang mahirap, ngunit ikaw ang siyang gagawa ng sarili mong tadhana.